Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng condensed milk bread. So with condensed milk. Pero yung first process natin for this recipe, gagawa po tayo ng sponge and dough, which is mag-stay siya sa chiller overnight para mas mabango at mas masarap yung ating tinapay. So meron ako ditong high gluten flour or bread flour, room temp water, instant yeast. So no sugar kasi mag-stay siya sa chiller for overnight. They call this one also levadura. Sponge and dough in English. So alam ko yung mga sinauna na panadero, they do this process kasi mas masarap daw yung tinapay. And then water. So, ito yung aking sponge and dough. Unlike yung iba, dry. Ito medyo para siyang paste. Ganyan po itsura. Wet look. So, dapat maging 3/4 ito or times 3. So, pag nagmamadali kayo, 1 hour, ilagay nyo sa chiller and then times 2, times 3 yung size, nag-double. Pwede nyo siyang gamitin. But for me, for now, i-overnight ko po siya. Mas iba po yung naproproduce ng sponge and dough pag overnight sa chiller. Gumamit kayo ng medyo mataas na bowl para kahit umalsa siya, hindi siya mag-overflow. Don't worry, matagal yung fermentation nito. Hindi ganun biglang tataas because we don't feed the yeast with sugar. So it's fine na overnight po siya sa chiller. Okay. Then, wrap. Then, bukas natin siya gagamitin. Okay, everyone. Hello again. So, for the part 2 for our condensed milk bread, ito yung ating ginawang sponge and dough na ginawa natin. Ito yung galing sa chiller overnight. And then, ito yung room temp. I decided to double the recipe because of this recipe, nakagawa ako ng online class. So, I need to double kasi magagamit ko itong bread na to sa aking online class. So, ito siya. If you are in hurry, 1 hour at room temp, ito yung itsura ng sponge. And then, this one is chiller overnight. You can do it advance. Para sa continuation, imimix na natin yung ating dough. So, I just double the recipe, everyone. So, ito ganda yung galing sa ref. But it's okay, at least 1 hour at room temp kapag nagmamadali kayong gagawa. So, Taiwan love doing their levadura or sponge wet. Yung sa atin kasi, di ba, hard yung ating sponge and dough na ginagawa. So, sa kanila, mamasa-masa po yung kanilang, ganito siya, yung sa kanila. Tapos, nilalagay nilang sa freezer. Pag kailangan, hinuhugot nila. Okay. So, ito muna ilalagay natin. Ito yung 1 hour. Okay, didouble ko lang yung recipe ha. I need to make 2 loaf. So, ilalagay ko sa description is 1 loaf recipe only. Okay, so for the remaining ingredients, I have here, di ko pala na-discuss, bread flour. We have bread flour, water, sugar, our main ingredients, condensed milk, salt, yeast, and then unsalted butter, and then cream. So yung pagsasamahin ko sa ating mixing bowl is our dry ingredients, sugar, and then yeast. Yung salt, i-dissolve ko po i-dissolve ko siya sa water para ma-dilute ng maayos. And then the condensed milk and cream, pwede na rin natin siya idagdag dito sa ating liquid ingredients.
Then, mix po ng maayos to make sure ma-dissolve yung sugar. We didn't add fresh milk already kasi may cream na tayo dito. Then, pour to our dry ingredients, except the butter, ha? Always remember that. Si salt kasi medyo malalaki, kaya kailangan natin siyang ma-dissolve. So, using our KitchenAid dough hook. So, meron akong mixer na malaki but I prefer to use KitchenAid kasi konti lang naman ito. Mababang speed po muna para hindi magtalsikan. This dough recipe is eggless as you can see. So, mahal din po ang itlog. Ang bango, creamy and amoy condensed po siya. So, pag medyo nahihirapan, you can, pwede nating itaas yung speed ng TA. Okay, so na-mix na ng maayos, wala nang flour na nakikita. So, it's time to add our room temp butter. Then, continue mixing hanggang maging elastic and smooth yung ating dough. Okay everyone, I have a tip. Makikita nyo naman yung dough kapag ganyan na malinis na siya at buo na siya, wala nang dumidikit-dikit sa wall ng ating mixing bowl, meaning okay na to. But still, we need to check the method of window pane test to make sure talaga na nanid siya ng maayos. Should be elastic and strong yung dough. So, kukuha ka ng small portion. So, sa mga nagtitinapay, alam na to na method. So, nag-grease ako sa aking gloves kasi yung texture ng dough is malagkit. Kakaiba siya. Okay, stretch ng dahan-dahan. Then, once na makita nyo ganyan na siya ka-elastic and kakinis, ganyan na siya katibay, so ready na yung ating dough. Pag na-overmix kasi ang dough, iinit yung ating mixing bowl, what will happen? Mamamatay ang yeast, hindi aalsa ang tinapay. And that's it. So, mag-grease lang po ako dito sa aking working area na table, stainless. So, i-divide ko into 2. This is, recipe is 2 loaf. 59 to ko yung recipe. Pero sa recipe natin sa description box po ha, this is not 2 loaf. Isa lang po yung gagawin natin. I-times 2 nyo na lang siya. Okay, since this is 2 loaf, kailangan ko po siyang tawag dito. Ang ganda ng dough, grabe. Grabe yung pamigay recipe ko ha. This recipe is from Taiwan. So, 1,108 divided by 2. 1,108 divided by 2. 554. Kasi open yung open to, hindi open lid to, hindi natin siya kukuberan. Ang bango po ng dough. This recipe, you don't need to use what we call that bread improver because yung ginawa nating method, gumawa tayo ng levadura. Or in Spanish, they call this masa madre. $5.54. Okay, just cling wrap your weighing scale para hindi, kasi di pwedeng hugasan niya. And then, i-divide ko ulit ito ng isang loaf, 4. Kasi i-roll natin yung loaf natin. 138. Okay, that's it. So, 4 na 138. So, 8 yung magagawa natin. Tagwa 138. Para even, maganda yung what they call that,
maganda yung alsa ng tinapay natin sa loaf pan. Kaya importante po ito. So, baka magtaka ka, chef, bakit hindi mo na ni-rest, tinitimbang mo na? So, this technique, what I've learned in Thailand, diretso nila tinitimbang kasi nga bilog-bilog naman po siya. Doon na siya magre-rest mamaya. Doon na siya magre-resting. Kasi dalawang roll yung gagawin natin para makuha, may texture na cottony texture. I-roll natin ng dalawang beses itong ating condensed milk bread. Okay. So, ganito po yan. So, grease ulit. Pero ang ganda ng dough natin, ha. Iba yung pagkaka-elastic. Yan. Figura ang tawag dito. So, make sure laging yung working area nyo, i-grease nyo siya ng shortening para hindi dumikit. Sa umpisa, medyo malagkit to. Pag tumatagal, nag-ferment to, nawawala na yung kanyang pagka-malagkit. I guarantee you that. 2. Same with the remaining dough. Okay, let's rest our dough for about 10 minutes. So, cover mo siya ng plastic para hindi po siya ma-dry and then mabilis umalsa. 10 to 15 minutes. Okay, while resting sa ating mga dough, this is from Saneng Loaf. So, this is non-stick but still nagbra-brush pa rin ako to make sure wala siyang dikit. Mahal po to na brand but napakaganda po niya. Tignan niyo, may design siya. So, i-grease ko pa rin. But this recipe, we're not going to close the lid. Dome siya na loaf. So, kapag dome na loaf, 550 kaya nito. But if you're going to close the lid, 500, wag sumobra. Mag-overflow po yan. So, this is 500 grams loaf pan. Okay, and that's it. Okay, everyone, after resting of 10 to 15 minutes, so ang gagawin natin is i-roll yung ating dough. Para siyang Spanish bread. Like flat, flat, flat. Then, roll natin siyang ganyan. First roll. So, ilinya-linya na lang na ganyan para mabilis. Second. So, pag naka-rest ang dough, elastic, hindi siya lumalaban. Mabilis po siyang i-roll yun. So, makikita nyo yung point ko mamaya, bakit natin siya niro-roll ng ganito, yung loaf.
iba po yung texture. Para siyang cotton. Cottony. Yung magiging loaf. Diba? Ang loaf, pag the rest, iro-roll agad, then ilalagay sa loaf pan. Ito medyo tricky. Let's say, even you say matrabaho, pero satisfying naman yung result. Okay, for this time, i-rest ko na lang po siya ng 10 minutes. It's fine for 10 minutes. Then, final proofing na siya. So, same, i-cover ko pa rin siya na nito. Kasi mainit kapag may plastic. Okay, see you after 10 minutes. Okay, everyone, after 10 minutes again, iro-roll ulit natin yung loaf. Magdadas po ako ng flour ha, para hindi siya malagkit. Dumikit sa ating, konti lang, sa ating rolling pin. So, same pahaba, elongated like that. So, the more, the longer, and then, mas nasisiksik nyo, mas maganda po yung ating loaf. Same process. Pinch, ulap. Yan po yung nasa ilalim. So, mas maganda pag pantay-pantay po siya. Napapantay-pantay nyo yung haba, width ng ating loaf. Center downward, center upward. Like that. And pinch. Like that. Make sure yun yung nasa ilalim mamaya. Okay, pag naglagay kayo sa loaf pan, make sure ito yung nadadaganan ha, para maganda yung pagkakakuan ng ating loaf natin. So, ilalagay ko na siya. 1, 2. Medyo may spacing. Make sure madaganan natin yung ending ng pinaglakan or pinagsarhan. 3. Then 4. Itsura sa loob. Okay, final proofing na tayo. So, tatapusin ko lang yung isang loaf para maganda po. Okay, for proofing, depende po sa weather. If you have the proofing machine, 1 hour, 45 to 1 hour, mapuproof to ng mabilis. But this one, depende po sa weather. Pag naka-aircon kayo, matagal. So, ang gusto ng bread is medyo warm na place. Ipapasok ko siya sa oven para mabilis siya mag-proof. And dapat, yung proofing niya is 50 to 75% bago natin siya isalang sa oven. Okay, nasa 3/4 na yung ating loaf sa loaf level. So, it's up to you. I don't use egg wash. Much better than egg wash, butter bago po siya i-bake. So, this is optional kasi napaka-expensive ng butter. Optional. But wag na lang po kayong mag-egg wash
pag hindi nyo papahiran ng butter. Okay? So that's my tip. Ang butter po kasi is nakakapula and then mas nakakalambot sa ating tinapay. But extra costing for this. So optional lang po ha if you brush it with butter before baking. Sabihin nyo naman, ang gastos naman ng kanyang loaf. No, ganito kasi sa Thailand, bago nila i-bake yung mga tinapay, they melt butter and brush bago po i-bake. So, na-observe ko po yun sa kanila. Kaya kapag kinain mo ang tinapay sa Thai, wala silang bread improver, sobrang lambot ng kanilang mga tinapay and napaka-rich. But this is optional po ha, walang pilitan. And that's it. Ready na yung ating oven at 350 degree Fahrenheit or 175 degrees Celsius. So, i-bake natin hanggang mag-brown yung top. Ako gusto ko medyo brown yung top. Super, yung nagka-caramel. So, ipapasok ko na sila. Then, babalikan na natin siya mamaya pag luto na. Mga 30 minutes to 45 minutes yung baking time ng dalawang to. This after 30 minutes, ito na yung ating condensed milk bread. Okay, so palamigin ko na siya dito, mainit pa, mamaya ko na siya i-unmold. Okay? So gusto ko kasi ganito, yung medyo brown, thick yung pagkaka-brown. Ang bango po niya, promise. And see you later after lumamig yung ating condensed milk bread. Ito na yung ating finished product for our condensed milk bread. So, titignan natin, how does it look? Tada, ito yung sinasabi ko siya, na parang siyang cotton. Yan po. So, yung technique or method na ginamit natin for this, parang siyang cotton. Yan po. Yung hibla ng ating condensed milk loaf bread. You can use this one as dinner rolls, like that. And ang bango po niya, grabe. So, I brush it with butter. Malambot siya. Kahit brown na brown dito, still malambot siya. So, hope you like it, our condensed milk bread.